Ang susunod na programa ay rated LC. Hello sa inyo! Ako po si Martin. To describe myself, I'm 6'2" in height. I weigh roughly around 400 pounds. Sikapto lang natin. Hindi ako kayang sukatin ng ordinary weighing scale. Sabi nila, di tayo pahuhuli, dapat meron tayong maintenance. Hindi kasi pag wala kang maintenance, paglabas ka na ng 30s. Di ba mga friend? So samahan niyo ako sa aking journey na sana may kapulutan po ng aral. Subukan natin baguhin ang lahat from being morbidly obese to the best health ko na walang body pain at maintenance. Kaya yun? Subukan ko muna. Then try nyo. Baka umuprati sa inyo, di ba? Hello! Kamusta kayo dyan? Hey! Today po pala ay araw ng Thursday! O, di ba? Another Thursday night, guys. Sige, kahit na mababa lang tayo, mag-start na tayo. Di ba? Magandang gabi po sa inyo. Okay? May 15. Uy! Sahod. Kaya naman pala yung iba natin viewers, busy. Ha? Di ba? Busy sila ngayon. Yung iba nag-grocery, yung iba nagde-date, at yung iba tumatagay. Magandang gabi po sa inyo. Another carnivore, low carbers yung best friend. Pero guys, ngayon naka-carnivore reset tayo sa loob ng 1 month. Sa buong month of May. Yan. Salamat Andeng. Si Andeng ang salarin. Bakit si best friend naka-carnivore reset ngayon? Ayun, namumula-mula pa yung aking inlong yata. Pambihira. Guys, pag naka-carnivore reset kayo, ibig sabihin ang carbohydrate intake nyo halos zero. Ito na po yung pinakamababang uri ng carb intake pag naglo-low carb. Ayan. Uy, may mga pumasok na, mga obesis natin. Hello. Uy, idol dark mocha frap. Ayun no, may butter. Yes, may butter tayo guys. Hindi lang to butter, may halo yan. No? Kita nyo, may something doon. Explain ko yan. Okay, kwento ko muna sa inyo guys yung carnivore ko ngayon. Guys, di ba? Susumahin natin simula nung May 1, nag-start ang carnivore namin, guys. Halos walang carbs yun. Mababa yung carb intake namin. Ngayon, pag mababa pala yung carb intake, ang everyday, guys, napapansin ko, ang mukha ko dry. Dry siya, nagbabakbak siya. Pag gumanon ako, nakikita ko may lumilipad na skin, dead skin. Nagbabakbak siya. Nangyayari yan kapag nagkiketosis ang katawan, guys. Ibig sabihin, ginagamit na energy ng katawan is fat. Yan. Kaya po kami nagkiketosis. Kaya pakikita nyo, ewan ko, kung may mga kilala kayo nagka-carnivore, pansinin nyo yung mga balat, gumaganda. So sa akin, alam nyo naman siguro ang balat ko, medyo, hindi ko sinasabing gumanda than before, pero nag-i-start siya maging nag-exfoliate ba tawag nila doon sa mga, sino ba dito mga gumagamit ng astringent? Press 1 naman! Magandang gabi, Carnivore X Bawal ba kape? Sir Diego Sito, yung relaxed carnivore, pwede kape. Pero pag naka-reset na yung talagang totoong carnivore, lahat po ng plant-based po, hindi po talaga pwede. Yung po talaga ang totoong carnivore. Bakit nagka-carnivore? Para mag-reset, halos equivalent niya ng long fast. So parang ganun siya. Kasi madaling bumalik sa ketosis. Yun po yung reason bakit nagka-carnivore. At saka para yung mga cells namin, guys, kunyari may mga misfolded proteins, yung mga may depekto na protein, mga cells, kakainin niyang katawan namin. Yan. Madali kasi mag-autophagy pag kapag naka-carnivore. So yan, wala masyadong carbs. Papansin niyo ating plato, guys. Pakita ko kayo, sick preview. Meron tayong butter with egg. Ayan, dinilyot ko lang yung egg dyan. Tunaw na tunaw. Tignan natin mamaya kung masarap isaw-saw ba dyan ang ating mga pagkain. Oy, meron na naman. Ito, guys, sabi ko sa inyo, kung gusto niyo magtipid, nagka-carnivore, low carb, eto, beef ang pinakamagandang quality ng karne. At maraming nutrients kayo makukuha dyan. So, meron tayong 2 burger patty. At syempre, guys, remember, sabi ko sa inyo, buibili ko ng beef scrap na strip loin o loin. O yan, Ayan siya kung gaano kanipis, Hindi pantay-pantay, guys, tignan nyo. Nung mga nakarang araw, di ba, tipak-tipak na gano'n, Ngayon, ito siya. Manipis siya ngayon, Ayan, Para aware kayo na totoong scrap ang binibili ni Obese Friend. Tapos meron tayong, guys, di ba, last time may nagre-request, dapat bawal yung fat, dapat ganito kainin mo, chicken lang. Ayan, guys. Chicken breast strip. Ayan, meron tayong chicken breast strip, 3 piraso yan, guys. At meron rin tayong I love you, 3 piraso na. Hulaan nyo nga kung ano to. Sige nga. Hulaan nyo ano to.
Siomay, may toothpick pa, oh. Alisin natin yung toothpick. Baka matusok ako mamaya. Makakalimutan, may toothpick pala. Alisin natin. Tambira, may toothpick yan, oh. Teka lang. Oh, yun, oh. Oh, yun, ang toothpick. Naluto kaya? Medyo warm. Okay, naluto siguro yung itlog. Gitna. Tignan natin mamaya. Tapon natin dito. Pero pa isa, toothpick. Ano to, guys? Bacon. Yung ground beef, binalot ko siya sa bacon. So, ito po siya. Yan. Carnivore, low carb yan, guys. O, diba, guys? At guys, proud ako sa sarili ko. Bakit ako proud sa sarili ko? Simula nung May 5, guys. May 5 last Monday. Hindi ako minom ng kape! Alright, let's go! Walang kape-kape, guys. Alam nyo naman, paborito ko ang coffee. Pero dahil nga naka-carnivore reset, sumunod ako sa sa flow namin. So, hindi ako nakakape, guys. Hindi na ako nagkakape ngayon. Meron na akong ilang linggo na? Ilang araw na ba? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O, 11 days na akong walang kape. Hindi pa nasasayaran ng beans ang aking labi. Kaya naman, guys, tingnan mo. Nagwi-withdrawal ako naman nakarang araw. Ano yung withdrawal? Meron akong joint pain. Nararamdaman ko sa balakang, sa likod. Meron tinatawag na na oxalate dumping. Kasi yung kape, hindi naman siya sobrang taas yung moderate yung oxalate niya. Pero guys, may joint pain ako naramdaman. O, diba? Sabi ko sa inyo, may dumping. At saka ang wiwi, may bula. Alright. Kahit puti na yung wiwi, may bula. I mean, transparent. Yung clear yung wiwi. May bula. Oxalate yon. Pag nagda-dumping na ganun. Kasi wala naman akong binago sa lifestyle ko. Inalis ko lang yung kape. Iyon na. Nagsimula na. Pero ngayon, gumaganda na yung pakiramdam ko. Hindi na katulad nung nakaraan. Kaya last time, may nagsabi, bakit daw mukha akong pagod? May masakit po sa akin nung part na yon. Kaya ganon. May sabi parang, obese friend, ba't parang pagod na pagod ka? Kasi may masakit sa akin. Balakang, masakit yung puwet. Alam niyo yan, yung mga ganun, masakit yung sa paa, yung tulog tawag doon, Achilles heel, yung sa likod ng paa, yung dito. Ayun, masakit. Pero ngayon, okay na. Alright, magandang gabi. Sige na, punta na nga tayo sa mga ating mga kabeshis. O, di ba? Shout out, Darth Mocha. Siyempre, yung ating unang-una, di ba? O, di ba? Maraming salamat sa pagpapanood, guys, At sana nakapollow na kayo, mga friend, mga obeshis, or Jegosito. Hello! Alright! Kain tayo. Ay, naman. Sige, sabay-sabay na tayo. Kuya, kain naman, okay. Carnivore, sir, bawal kape? Yes, bawal kapag strict, kapag nasa reset. Okay, salamat. Alright. May epekto po ba kasi smoker ako? Pag nag-i-smoke po, magkaka-deficiency kayo sa vitamins kadalasan. Kasi ang lakas po ng smoke, yung nicotine, ang lakas niya deplete ng mga vitamins sa katawan. Tapos ang isa pang problema diyan, guys, dalawa yan Pwede siya maging cause ng cancer, guys. Sad to say, guys, ako nag-iossi rin ako nung araw. Smoker din ako dati. Pero ngayon tumigil na ako. So, healthy living na. Healthy living. Sabi nila, healthy yung living. Healthy living, di ba? Yan. Dalawa lang yan. Is either, sana naman hindi. Pero normally, guys, kapag sumobra na kayo sa smoking, cancer, yun sa dito, sa pharynx, tsaka yung isa, or lung, dalawa yon. Tapos yung isa, alam nyo na, di ba? Hindi maganda talaga yung smoking, honestly. Sana, kaya sir, tanggalin nyo na kung kaya. Pero kung hindi kaya, ano na lang, konti-konti lang na pag hit. Napakahirap po niyan kasi ako dumaan ako sa ganyan. Yes, nakakaubos ng vitamins, yun po ang problem dyan. O yan. Hello, Maria, Nancy, hello. Maganda ka pa sa gabi, ma'am. O, diba, sir? Anong need surgery, replacement, pwede po gumaling sa low carb? Thanks, God bless. Ang mga surgery po na ganyan, syempre gagawin ng mga traditional doctor. Pero kung maglo-low carb kayo, I think it will help, lalo na sa healing, lalo na kung diabetic na po, para mas mabilis kayong gumaling.
Mag-low carb kayo. Alright. Magiging healthy pa po kayo. Hindi lang po yung surgery. Mas mape-prevent nyo pa po yung iba't ibang uri ng sakit. Yan. Ako rin po, Ma'am Maria, meron akong problem sa joint. Yung cartilage ko rin, nahubos. So, dahil nga nagbabasketball ako, tapos overweight, tapos, yun nga, naggagasgasan na siya. So, may problema rin ako sa joint, kaya hindi ako makapag-jogging at, yung mga takbo-takbo. So, hindi ako pwede talaga tumakbo. Walking lang binigay ng doktor. Kasi nga, sira na yung mga joints ko, pati ankle. Yan. Alright, Pabili Yellow. Hey, Jamsen. Hello. Nako, out of stock. Yellow. Walang ice tubig na lang. Alright, Diegasito, kaya rin na yan, sir. Yes, saglit lang, sir. Nanggagalit yung ating mga... Sir Tasio, hello. Ba't parang konti pagkain mo now? Yes, konti pagkain ni Best Friend. Medyo wala akong gana ngayon, guys. Honestly, hindi natin pwedeng pilitin yung katawan pag ayaw kumain ng marami. Pero pinapakita ko kasi sa inyo, guys, kung ano dapat kong kinakain. Kung gaano karami ang kinakain kong meat. Papakita ko po sa inyo paunti-unti. Ayan. Nilalapit ko sa real food ko. Yung real computation ng food ko para makita nyo. Yan. Alright. Riza, hello. Magandang gabi, Zen. Ikaw po ba si... Hindi po, Ma'am Zen. Pero kakilala ko si Michael. Okay po yan. Mabait po yan sa personal. Alright. Thanks a lot. God bless you. Ma'am Maria, magpa-low carb doctor po kayo para sure. Kasi, guys, iba ang reading ng lab sa traditional doctor versus low carb doctor. Kaya napakahirap po intindihin ng low carb kung magbabase tayo sa alam natin na sinasabi ng traditional doctor. Ibang mundo. Honestly, ibang mundo. Alright? Cholesterol pa lang. Nagkakagulo na. Sasabihin ng mga traditional doctor, delikado, nakakamatay. Sa low carb, hindi. Alright? Alright? Okay na po ba yon? Sana nasagot natin ang mga magagandang question. Hindi po ako si Michael. Ako po si Ubis Friend. Si Earl. Hello. What's up? Magandang gabi. Nag-exercise ka ba, boss? Household chores. Ang tawag na sa ginagawa kong exercise, NEAT. Non-exercise activity, thermogenesis. Alright. Di ba? Alright. Okay. O, kain na? Kakain na ba tayo? I-message nyo muna. Lapag nyo muna kung taga saan kayo. Shoutout natin mga kababayan natin dito sa bansa. Pambihira talaga itong mga kaibigan natin. Taga saan ba kayo? Shoutout muna. Alright. Shoutout ako. Shoutout ko sarili ko from Taguig City. O, di ba? Shout from Manila, Sir Marvin. O, di ba? Oy, Kamsur. Wow naman, nalalayo nyo pala. Taga Bicol. Oy, taga Bicol pala. Uragon. Ay, yung wife ko, yung father niya, Bicolano eh. Alright. O, di ba? Triple X net. Paano yun, boss? Ano yung net? NEAT. N-E-A-T po. N-E-A-T. Non-exercise activity thermogenesis. Alright. I-search nyo sa internet para makita nyo kung anong meaning yan. Yan. Kung anong equivalent niyan regarding medical field, sa medical field yan. Sila na ba? Search nyo na lang, makita nyo si parang Google, love na love kayo niyan. Gusto kayo kausapin paminsan-minsan, ayaw nyo kausapin. Okay, Valerie Ann Perez, hello, magandang gabi dyan sa Parañaque City. Ilang years din ako tumira sa Parañaque, o diba? Ka-village ko yan si si Idol Art Paul, si brother, o diba? Pares kami Parañaque boy eh, alright. Batangas po, shout out kay Ichan. Hello Ichan. Hello Quezon City. Quezon Province, sorry. Riza Zamora. Hello Ma'am Riza. Hello. Siyempre naman ang ating kabalen. Taga Paris to. Hindi ako pwede magkamali. Alright. Nakakarating si Ubis Friend nyo sa Paris. Pambira. Akala ko hanggang Parisan lang ako, guys. Hello, Sir K. Shoutout from Tugigaraw. Uy, ilang oras ang biyahe dyan, Idol. Medyo malayo-layo yata ang Tugigaraw. Hindi pa ako nakakarating dyan. Hanggang lang ako eh. Hanggang pag sa North, Baguio, at saka lang ako eh. Bolinao, tsaka Pangasinan. Hanggang doon lang naabot ni Ubis Friend nyo. Alright. Hindi na ako yata kaya ng sasakyan papunta Tugigaraw sa bigat ko. Alright. Triple X. Oy. Shoutout na lang, boss. Cagdianaw. Binagat Island. Uy, layo ah. Cagdianaw. Oy.
Sa Mindanao ba ang dinagat? Hindi ako sure. Alright, shout out dyan sa inyo. Ano yung yellow? Sabi ni PJ. Hi, Ma'am PJ. Meron tayo dito egg with butter. Ayan, sauce yan. Dinelute ko. Ayan, oy, nanginginig-ginig. Oy, naku, nanginginig yung kamay ko. Hindi yung sauce. Kainis. Sir Mark, watching from UA. Ano yung United? Ano yung UA? Hindi ko alam yun na. Australia ba yun? sorry po, Sir Mark. Saan yung UA? Pambira. United? Amerika po ba yan? Uy, nako naman, may UA tayo nanonood. Saan kaya yung UA? Okay, Mindanao, boss. Yeah, Mindanao nga. Shout out mga kababayan dyan sa Mindanao. I love you all. Nakakarating po pala ang video ni Obese Friend sa Mindanao. Ayan ha, maraming salamat sa papanood. Ano guys? Ano? Wala naman masyadong tao dito. Masyadong mag-comment ng mga kaibigan natin, mga obesyo. Mukhang pagod sila. Nasa biyahe. Nasa na ba kayo? Pauwi na ba kayong bahay? Sana nakarelax na kayo. Nasa bahay. Hawak-hawak ninyo ang malamig na inumin habang nanonood or kumakain. Kasabay ni Obese Friend. Malalaman natin yan. Malalaman natin yan kung may magko-comment. O, diba? Maraming salamat. Shout out from Canada. Oy, pambira. Nakakarating pala tayo ng Canada. Wow! Thank you! Shout out dyan sa mga nasa Canada. O, di ba? Saan kayo? Sa Ontario, sa Toronto, sa Vancouver, sa kabine. United Arab nga. Okay. Yeah, Chin, hello. Alvin, shout out from Malabon City. Oy, kay Ninong ano yan Kay Ninong natin Sir Matt, hello Sir Matt. Yes, thank you. Eat well, sabi ni Sir Matt. Shout out from Mars. Ay, Bornak, pambira ka talaga Pakihanap mo nga ako ng dinosaur at matikman. Palagay ko carnivore yun pag natitikman ng dinosaur, baka meron dyan. Okay, baby ostrich. Ang hirap maghanap ng ostrich meat Yun sana gusto ko matikman. Hindi pa ako nakatikim ng ostrich Nakatikim na rin ba kayo? Alright, Joanne. Hello, Ma'am Joanne. Nakakagutom naman. Ako, Ma'am, konti food natin ngayon. Nagda-diet si Obese Friend Pero guys, pag kinain nyo to, promise, ang bigat sa tiyan nito. Meron tayo ditong ito. Half kilo yan ng ground beef. Imagine mo kung gaano kadami yung half kilo. Ganyan yun Pag yung lalagyanan nun, ganyan Tapos meron pa tayong sabihin na nating 200 grams na or 150 na lang kanyo na breast. Yan imagine niyo 100. Di ako sure kung anong timbang niyan. Tapos meron tayo ditong strip loin. Yan, papayatot lang yung strip loin natin. Pero guys, sinasabi ko sa inyo, ang bigat sa tiyan nito. Tinitikman na, excited kumain tinitikman na, kunyari pa Nasaan na tayo? Hi, Gel! Hello! Yan, mukbang na naman. Gel, wala na, hindi na papayat ang Obese Friend mo, kain ng kain. Pambira talaga. Kalachuchi, hello! Kain na! Ay, shout out Sir Nathan. Hello! Shout out diyan sa Montalban. Uy, mga kaibigan diyan sa Montalban, Dito ang inyong Obese Friend, tagapaglingkod. Kung kailangan nyo po may kailangan kayong low carb doctor. Kunyari, gusto niyo na nga bumili mag-avail nito, guys. Huwag kayong mahihiya, CGM. O, di ba, nandiyan si Brother Art Paul. Brother! Ayan ang ating CGM, guys. Nasa profile ko yan. May discount to. May discount to sa atin. Malaki. Hindi lang pipitsugin discount as in malaki. Dahil nga, malaki. Ang inyong Obese Friend, kailangan ng malaking discount. Alright. Talagay nyo lang po ang aking pangalan sa checkout. Ang link, nasa aking profile. Kung nakita nyo yung mga video ko, profile, nandun sa gitna. Otay. Click nyo po yun. CGM po yan. Para ma-measure ang yung sugar sa loob ng 24 oras, sa loob ng 14 days. Isang kabet, isang tusok, wala na kayong iintindihin. At nasa nasa cellphone na nyo ang data. Ayan, makikita nyo maghapon. Alright, sige na. Biglang dumami ang ating mga viewers, mga kaibigan. Ayan na, maraming commenter. Sir Lucas, hello. Shoutout sa asawa ko na si AJ. Shoutout sa AJ. Alright, shoutout from Montalban. Nasa na tayo? Naku, tumalon, brother. Shoutout from America. Diba? Si Lil Tres. Trace. Si Lil Trace. Tres. Alright. May dyslexia ako, guys. Yung pagbabasa, parang hirap na hirap ako. Alright. Eto, guys. Pag pinurchase nyo to sa labas, guys, bibili nyo sa ibang shop,
Mabibili nyo nasa 1.8 plus. Mga nandyan ang range. Nasa 1.7 to 1.8. Dito kayo, best friend, makukuha nyo lang sa price na 1.5. Pero may discount pa yon. At pag nilagay nyo po yung pangalan ni best friend do sa checkout voucher nyo, meron pa kayo extra discount. Baka less than 1.4 na lang. Tignan nyo po, i-try nyo. Tapos ang purchase nito guys, galing ibang bansa. Kaya mura kasi diretso na tayo sa planta. O, diba? Hindi na tayo dadaan kung saan. Yan ang advantage natin. So, maghihintay lang kayo ng konti, pero promise, darating yung item ng maayos. O, diba? Hintayin nyo sa mga susunod na araw. Magkakabit tayo ng CGM live. O, diba? Guys, kaya lagi kayo manunood para makita nyo paano magkabit nito. Papakita ko sa inyo paano ikabit live. O, diba? Yan ang pinakamasayang gagawin natin. O, diba? Okay. Shoutout from Caloocan, Lucas, G, M Shop. O, di ba? Magandang gabi sa inyo dyan sa Caloocan. Love you, brother. Watching from Sultan Kudarat. Mitch, 26. Wow. Hello, Ma'am Mitch. Magandang gabi. Kalachuchi, pumayat ka na. Naku po. Hindi ko sure. Naman, nababawasan po. Konti-konti lang. Happy naman ako sa small progress. Basta, wala yung 8,000 na medication ko. Happy na po ako doon. Napakababa po ng happiness ng inyong obese friend. Di ba? Importante healthy. Yun lang. Alright. Malamig na yan, boss. Yes, weng. Okay lang yan. Si best friend, kahit malamig, mainit, kumukulo, binabanatan. Kaya ang aking dila, namumuti. Dahil kahit mainit, kumukulo, kumakain ng mainit. Iyan ang sakit ko. Ganyan ako katindi. Kahit napapaso yung alang-ala ko, kain pa rin yan. Walang tapon. Dayan, yes, matakaw ako. Aminado ako doon. Alright. Shoutout sa family, Amigleo, hello! Shoutout from Lucas GM Shop. O, di ba naman? Kamusta pa ang family? Sana masaya ang family, magkakasama kayo hanggang sa mga susunod na araw at maging healthy. Yan ang napaka-importante para magagabayan natin ang ating mga anak at masamahan natin sila sa kanilang paglaki. O, di ba? Sarap-sarap mabuhay, guys. Ngayon ko lang na-appreciate ang buhay. Simula nung nag-low-carb ako, dati hindi ako makalakad. Hindi ako makalakad na maayos. Maraming problema. Ngayon, okay na. Nakakalakad na ako saan ako pumunta. Hindi ganun masakit ang katawan. O, di ba? Basta lang, huwag kakain ng marination. Yun ang number 1 na problema ko. Pag nakakain ako may mga marination, may problema ako. Magkakaroon akong joint pain. Yan. Posible, mauwi pa sa gout. Nangyayari po yan. Pero, pag clean low carb, ganito lang. Kahit na isang buwan, 2 buwan, 3 linggo, 3 buwan, walang gout. Tahimik. Peaceful. Ayan. O, diba? Ay, Nathan, Lucio, hello, sir. Straight from the heart. Oy naman, mga kasama namin, mga brother natin to kay Brother Artful. Yeah. Salamat sa panonood, brother. Alright. Manuel Lex, hello. Pagkain ba yan? Yeah, pagkain po to. Ganito po kinakain naming mga tao. Alright. Meron tayo dito ayan, napakita ko na yung food ko. Meron na tayong beef patties. Meron tayo ditong bacon wrap na may beef sa loob. O, yan ha. O, di ba? May pa bacon wrap pa nalalaman. Carnivore yan ha. Meron pa tayong chicken breast. O, 3 piraso lang yan guys. Ayan no. Tapos meron tayo dito. Ayan. Meron tayong steak. Hindi ko nga strip loin ba to o rib eye na trimmings. Alright. O, tinitikman na naman no. Pambira yung sinasabi ko. Gutom na yun. Sige na. Hindi na ako magpapanggap. Mag-gloves na ako at simulan na natin. Scotty, shout out! Wash out! Pambira, wash out! My love watching from Taiwan. Uy naman, my loves. Hi dyan sa mga taga-Taiwan. Alright. It's a Thai. O, diba? Mamaya, malalaman natin kung it's a Thai. O, ewan ko kung boboto kayo ngayon, guys. Kasi wala yung mga favorite nyo. Alam ko naman yung mga favorite nyo. Yung mga crispy. Wala tayong crispy ngayon eh. Meron tayo ngayon, tasty, tsaka healthy. Kasi ang food natin ngayon, napaka-healthy. Yeah, hello! Pistachio para friend, yung munggo pala, nakakataba ba yun? Hindi lang siya nakakataba, guys, kasi high carb siya. At the same time, nakakagout kasi mataas ang oxalate ng munggo. So, yun ang sad news. Guys
Huwag kayong maligaw. QB's friend, paborito ko ang gulay. Pero sa haba ng panahon na pagkain ko ng gulay, lagi akong ginagout. Kahit na wala na ako red meat, nagagout pa rin ako. Kaya nag-low carb ako, naka-low carb na ako, may gout pa rin, ayoko tigilan. Kasi pala, may problema pala si obese friend nyo sa oxalates. Yan ang problema ko. Oxalate sensitive si obese friend. Siguro mawala yun pag ako'y nabuwasan na ng timbang. Pero sa ngayon, hindi pa pwede talaga. Nagkaka-joint pain. Yeah. Yes. Mabulunan baka bro. Oy, Ate Loy. Hello, Ma'am Ate Loy. Hi, how are you? Kakain na tayo. Sige na. Ba't ang pogi ko? Siyempre naman, nanonood ka kayo, best friend. Mga pogi at magaganda, nanonood dito. O, diba? Saya-saya. Fake news pala yung mga gulay ay mahaba na buhay. Depende po sa perspective natin. Akala ko noon, ganon. Pati prutas, guys, akala ko healthy. Pero hindi naman alam ng katawan natin kung ang kinain mong pagkain na sweets is galing siya sa prutas or asukal na table sugar or galing sa corn. Basta siya, i-convert lang niya sa triglyceride. O, yan ha. Isa uri yun ng fat na liver lang ang gumagawa. Alright. Yes. Alright. Sige na. Magpe-pray muna tayo bago tayo magbotohan. Siyempre, alam nyo na. Alam na this, mga kaibigan. O, diba? Panatan na natin. Alright. O, sige. Konting katahimikan muna. Pray muna tayo. I love you guys. Okay, konting katahimikan. Pray muna para mag-start na ng ating mini program. Lord God, pinupuri ka namin, Lord. Ipapasalamat kami sa mga biyayang binibigay niyo sa pang-araw-araw, sa pagbibigay sa amin ng mga masarap na buhay na binigay po ninyo na sana hindi namin masayang at magamit namin at makapakipakinabang para sa inyo at para sa aming mga kasama, mga kapwa naming tao. Lord God, lahat po sana ng aming masambit ay pa mga bagay na maibigan nyo at nawa hindi namin masaktan ng damdamin ng bawat isa. Lord God, lahat ng ito, tinataas namin kasama ng hayop na binagbigay ng buhay at magbibigay ng kalakasan sa aming katawan. Lord God, lahat ng ito, tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright! May blessing na tayo kay Papa G. Yes, carnivore ka, masama yan sa katawan. Yes, BBM hero. Kala ko rin nung una, BBM, goods. Yung pala, hindi goods. Alright, let's go! Wala tayong magagawa doon, guys. Kailangan mag-aral tayo sa low carb para maintindihan natin. Hindi siya masama sa kidney, guys. Hindi masama sa kidney. Ang protein at fat. Posible, pag may injury na yung kidney nyo, medyo mahihirapan siya sa pagproseso ng karne. Pero yung sasabihin mo, eto, kumain ka nito, nasira kidney mo, wala pong ganun. Ganito, guys, ha. Konting sick preview lang. Konting katahimikan mo na. Pause. O yan, nag-pause. Galing ha, nagpo-pause yung sound ko pag sinabi yung pause. Balikan natin nung unang panahon. Sino nakakalam ang pagkain ng mga tao nung unang panahon, nung wala pang agricultural era? Lalo na yung mga Masai, yung mga pagkain nun. 'Di ba? Kinakain nila lalo na yung sa mga Antarctic, 'di ba? Inuit, yung mga 'yan. Ang mga kinakain nila, guys, puro meat, seafood, at wala pang ang egg. Depende kung anong egg. Ano ba may egg doon? Kadalasan mga seal, mga ganyan, mga birds, yung mga kinakain nila. Yun ang kinakain dapat ng tao. Siyempre, mas magaling tayo sa creator natin. Dapat gumawa tayo ng mga food na ultra-processed. Ang mga bagong prutas na yan, wala naman nung araw yan, guys. Ngayon lang sumarap yan eh. I-research nyo kung anong itsura ng corn nung unang panahon at saka ng banana. I-research nyo yan at makikita nyo kung bakit nagkaroon ng problema sa metabolic system ng tao. Nagkaroon tayo ng metabolic disease dahil sa mga inimbento ng mga magagaling na mga negosyante. Okay lang naman mag-business. Pero ang downside, guys, pag napasobra kayo dahil sa sobrang tamis, tumatamis din ang kanilang kita at pumapait naman ang ating kalusugan. So, yun ang reality. Wala nang filter. Pagdali na ako sa ICC, wala na akong magawa. I'm sorry na lang. Kulit lang. Balik ang music. Alright.
O sige na, kakain na tayo. Magbabutuhan muna tayo. Mali pala ang doktor ng gulay. Hindi sila mali. Ang nang mali doon talaga, guys, yung mga nagturo ng lifestyle noong unang panahon. Kung sino yung naggawa ng ganyan, no? Yung pyramid, yun na may problema, guys. Hindi naman yung mga doktor. Sumusunod lang ang mga yan. Kung anong binibigay na guidelines sa kanila, guys. Ano ba? Kaya meron low carb, guys. May mga group of doctors. Ito, para ma-aware kayo. Bakit nagkaroon ng low carb? Bakit nagkaroon ng mga carnivore? Kasi yung mga taong yan, guys. Lalo na yung mga doktor, hindi nila napapagaling yung sarili nila kahit na doktor sila. Kaya sila naghanap ng ibang way, alternative, na hindi na puro gamot ng puro gamot. Ayun nga, na-discover nila, nga pala, yung kinakain noong unang panahon is low carb. Carnivore pa nga, yung iba. O, di ba? Katulad ng mga, nabanggit ko, Inuit, ba yun? O, yun, mga taga-Antarctica. I-research nyo, guys, para malaman nyo. Alright? Hindi mali ang doktor. Hindi lang na-update yung alam nila. Yun ang masakit. Kasi nga, gusto ng pharmaceutical, maggagamot kayo ng maintenance forever. O, di ba naman? Nakita nyo? Sino sa atin, ilang porsyento sa atin, mga tao dito sa Pilipinas o sa buong mundo, ang kayang matanggal ng medication? Bihira. Ilang percent? Sige, iyan nyo yan sa pamilya nyo. Ilan sa inyo na may maintenance? One day, wow. Galing, nawala yung medication. Ba, congratulations. Nakapasok kayo dun sa napakababang percentage na gumagaling sa lifestyle. Pero napakahirap po niyan. Yan lang po ang reality. Alright? Sige na, balik na tayo sa kwentuhan natin. Alright? Ay, Sir Jeremiah Zabala, 8%. Di ba? Kung 8% na yun, ilang milyon tayo, guys. Imagine nyo, 8% lang gumagaling. Alright? Di ba? Ang daldal ko, my gosh! O, di ba? Yes, kasi masyado nagiging namamatay dati ngayon, nakapag-aral na, and nagbabago na ang tao. Yeah. Yan ang reality, guys. Masyado tayo naging magaling versus nature. Lahat, pinakialaman na natin. Lahat. Pati ultimong, guys, yung dapat ang prutas seasonal. Ngayon, hindi na siya seasonal. Halos every other month, namumunga na. Di ba kayo nagtataka? Tapos, ang tamis-tamis na ng mga prutas. Nung unang panahon, hindi naman ganun eh. Nung bata ako, nakakain pa ako ng saging ng lalaki ng buto. Galit na galit ako sa saging. Kaya halos ayoko kainin. Dahil lalaki ng buto, ganyan, no? Pambirang saging yon. Teka lang. Inom muna ako. Dal ko. Okay. Okay naman siguro ng karne sa inyo. Pero di ako agree sa diet mo. Hindi mo na kailangan mag-agree, idol. Ang importante, healthy ako. Okay na tayo doon. Hindi tayo kailangan magtalo. O, di ba? Huwag na kayo mag-agree. Ang importante, guys, kapag may sakit kayo, maghanap kayo ng way, mapagaling ang sarili nyo, at off to medication. Bakit? Pag off to medication kayo, wala kayong maraming medication, walang side effect. Yun ang doon eh. Kaya kami, Sir, 8 gamot ko, 8,000 po binabayaran ko monthly. Imagine niyo po yun, gaano kapait ang buhay, di ba? 8,000. Tapos ang itsura ko pa, Diyos ko po, 400 pounds po ako dati, sir. Huwag na kayo mag-agree. Pero yung katawan ko, nag-agree siya sa akin eh. Okay na ako doon. Alright? Maraming salamat. Kopya, ang ulam natin ngayon. Sige na, magbobotohan na tayo. Meron tayo ditong sauce na may butter egg. Ayan, no? Ayan, no? Tapos meron tayo ditong 2 burger patties. Ayan, no? Tapos meron tayong tumigas na chicken breast. Tapos meron tayo ditong steak. Hindi ko sure kung strip loin to o rib eye na manipis. So, meron din tayong another one. Ito naman to, liempo tuloy, oh. Ano yan? Bacon slice. Bacon slice, hindi bacon, guys, ha. Bacon slice, yung maninipis, pang sangyapsal. Tapos may beef sa loob. Tikman natin, 3 peraso yan. Alright ba? Okay, 2 months na ako. Puro taba. Ang BP ko kanina. Wait, ang galing naman, Sir Jeremiah. Pero bakit puro taba? Ano po ba kayo? Keto? Pag keto, mataas ang fat intake. Yan. Ang sarap naman yan, obese, friend. O yan, Jay, hello. Masarap ang food natin. So magbotohan na tayo. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Ang number 1 natin ngayon, ang steak. O, botohan na mga kaibigan, ha. Ito na, ha. Alright.
Hindi man kayo agree sa puro karne, pero isa lang mag-agree tayo, pumili na kayo at bumoto. Dahil dito sa atin, dito sa ating live, lahat kayo may boses. Alright, sige na. Number 1, steak. Number 2, yung beef with bacon wrap. O, di ba? Number 3, yung naghahanap ng healthy daw. O, chicken breast. O, naglagay ako 3 chicken breast. At number 4, beef burger patties. Press your number now. Ulitin natin. Oy, sakto na naman yung tugtog natin, guys. Ayan, guys, Niniwala ka ba pagkain lang gagaling kayo? Hindi nyo na kailangan maraming medication. Sarap ng buhay sa low carb. Honestly. Kaya kayo, tinatawag ko, baka sakali, maibigan nyo. Alright, maging healthy rin kayo. Kakain na tayo. Excited na ako, guys. Ang haba ko hindi kumakain, guys. Number 2. Number 2, okay. Number 2, ito ang una natin. Hindi. Pagpalitin natin. Baka malito ako eh. Okay. Number 1. Bagong set. Number 1. Number 3. Number 4. Pili na. Number 1, yung steak. Number 3, yung breast ng chickens. Number 4, burger patties. Let's go! It's years old, hindi siya. Ano yan? Mahilig sa gulay. Oy, talaga, ma'am. Hindi po siya mahilig sa gulay. Ano is now? Madalang lang. Ay, talaga. Wow, Ma'am Angela. Herbs. Wow, galing. Okay. So, number 1 na. Number 1. Sige. Number 1 na. Ang susunod natin, guys. Sige na. Number 3 or number 4. Dalawa na lang to. So, isang pinili. Automatic na yung isa, ha? Sige. Press na. Number 3 or 4. 3 or 4. Pili. Number 3. Number 3. Number 3. Press na, guys. Number 3 ba? Number 3. Number 4. Number 3. Dalawa na yung number 3. Dapat na yung number 3. Okay. Number 3. Okay na. Sige na. Hindi na tayo magbibilang. Okay na eh. Okay, number 3. Alright, number 3. So, number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Alright, kakain na tayo. Gutom na ako. Ay, nako. Dito na si Daniel. Learning the power of how to fast. Sa umaga, karne at itlog. Walang kaning pero mas lakas ako ngayon. Yes, Ma'am Angelic. Ngayon ay malaya. Alright, sige na, kakain na tayo. At healthy yung Lola. Shoutout, Happy Mother's Day kay Lola mo, Angelique. At maganda yung edad niya. Si mother ko, 70 na. May problem sa kidney dahil sa lifestyle namin. Puro gulay, puro kanin, puro bread, puro yung mga, tawag nun, palaman. Ngayon, nasira yung kidney dahil sa taas na yung sugar. Ngayon, si Bisprey nag-aaral ng low carb. Nahawa ang nanay ko, di ba? Tinuruan ko mag-low carb, dinala ko sa low carb doctor. Di ngayon, maayos na. Yung dating napakababa ng function ng kanyang kidney, nasa 45 lang. Ngayon, 85 na. Hindi pa ba ako magiging masaya nun, guys? Yung dating lagi nahihilo, ngayon, mayabang na. Nagwawalis-walis na maghapon kahit nang umulan. Matigas ang ulo. Importante, healthy. Let's go na. Inom muna ako. Masyado ako madaldal. Walang maintenance. Wow, yan ang importante. Ibig sabihin, healthy si Lola talaga. Mahal po ba magpa-consult sa low carb doctor? Okay. Sagutin natin yan. Napakaganda. Guys, ang information ng low carb, yung matututunan nyo, dun palang sulit na. Ang range ng binabayaran sa low carb doctor, 1,000 to 2,000. Kung magpapacheck up kayo, guys, kunyari, magpapacheck up kayo sa mall. Ako, kapag ako nagpapacheck up sa mall, nagbabayad ako ng 500 to 1,000. Pakinggan nyo 500 to 1,000 ang binabayaran ko sa doktor. Depende kung anong klaseng doktor. Tapos, mag-uusap kami 15 minutes lang. Imagine niyo yun, guys. 15 minutes. 15 minutes kami nagkwentuhan. Halos hindi nga kwentuhan kasi tatanungin ka lang kung nararamdaman mo. Susulat na siya ng reseta, titingin doon sa computer niya.
tapos magta-type ng konti, bayad ka na, labas ka na, bili mo yung gamot, balik ka sa akin 3 months. Di ba? Pero sa low carb, hindi ganon. Tuturuan kayo paano maglo-low carb, 1 oras kayo nagkukwentuhan, guys. Bibigyan pa kayo ng mga materials na dapat yung kainin. So, may bibigyan kayo ng mga syllabus, bibigyan kayo ng mga dokumento. O hindi naman, at least bibigyan kayo ng prescription to ng mga pagkain na kakainin nyo. At kung may problema kayo medyo medyo serious at maselan, bibigyan kayo ng low carb dietitian. Yan po yan. Alright! Let's go! DIY lang sa akin, sir. Yeah, pwede naman. Kung talagang susumikap kayong aralin na low carb, pwede yan. Alright, let's go! Ay, Ma'am Christy! Salamat, ma'am! Stay healthy! Di ba? Mga magaganda kong viewers talaga naman. Kaya love na love ko yung mga viewers natin eh. Kopya, thank you. Yes, may matutunan kayo guys ha. Hindi lang tumukbang. Nagtuturo ako paano gagawin nyo para maging healthy. Napaka-basic. Alright? May question. Di mo na try animal-based loads. May prutas kasi low carb. Ano po yan? Sir JN. Low carb yan na keto na low carb. Yan, pwede yon. Pwede may prutas. Keto bar, pwede rin actually. Pero guys, ang prutas lang talaga sa low carb guys. Ito aminin ko sa inyo totoo, malakas at mahina. Ang prutas lang talaga sa low carb guys, berries, avocado, yung lemon kalahati lang. Hindi nyo pwedeng humataw doon dahil tataas ang carbs nyo. Tumataas na yung carbs niya pag binanatan nyo ng isang buo yung lemon. So, yun talaga ang low carb. Yun ang low carb na prescription ng doktor. Ang low carb na nakikita natin, na natututunan sa internet, kadalasan yan yung over-the-counter low carb. Ang pinagkaiba, yung strength ng effectivity niya. Kaya dapat mas mababa ang carbohydrate, mas malakas ang effectivity niya. Kasi ang low carb, ang treatment dyan parang medication. Yan, alright! Kaya nawawalan kami maintenance dahil doon. Yan. Okay, calorie deficit. Hindi pa ako calorie deficit. Calorie deposit lang si best friend. Hindi po talaga. Hindi kami nagka-count ng calories. Yung mga prescription na low carb. Alright? Soup na kayo, kuya. Wala akong soup ngayon, idol. Ang meron ako, butter eggs. Ayan, butter egg yan. Tinunaw ko yung egg. Tapos, nagyang little water. And then, nilagay ko ng butter hanggang matunaw. Yun lang. Ginawa ko ng sauce. Okay, simulan na natin. Umpisa na natin ang controversial. Ang controversial na bacon wrap. Tignan natin kung masarap ha. Siyempre, bacon to, lalaban to. Magkakaalaman, yes sir. May need ba dala ng laboratory bago magpa-consult sa low carb? Yes po, kailangan na kailangan. Yung before at saka yung current para may comparison. May makikita yung doktor kung anong problema nyo po. Yan. Ganun po yan. Alright. At kapag diabetic, guys, I suggest, kung para hindi na kayo tusok ng tusok, parehas lang naman ang gastos, eto na lang bilhin nyo, kumpleto pa. At hindi na malilito yung doktor nyo sa mga reading nyo ng sugar. Ito, bilhin nyo. Sa aking profile, meron akong link. Ota yan, CGM, guys. CGM. Isang kabit, isang tusok. Sa loob ng 14 days, lahat ng result, pasok. Makikita nyo kung mataas o mababa sugar nyo. O, ito na. Ang dal-dal-dal ko. Ito na. May sarili po kayong doktor? Yes, Sir Dave. Nagpapa-low carb doctor din ako, kaya lagi kong pinopromote magpa-low carb doctor. Meron ako mahabang listahan ng mga low carb doctor. Hindi siya ganun karami, pero yun ang mga kilala ko sa community na low carb doctor. Mag-message kayo, guys. Sa ng gusto low carb doctor, message nyo ako, PM nyo ako, mamaya. Bigyan ko kayo ng listahan. Ayun na po ako contact. Wala po akong porsyento. I-shoutout nyo na lang sa doktor para para aware sila na si best friend, nagpo-promote ako ng dapat magpa-low carb doctor. O yan. Sinausaw ko na ha. Excited eh. O yan o. Hey! Yeah! Marvin, hello. Thank you, sir. Banatan na natin ang ating bacon wrap with beef. Ito na. Sa Lardrin, okay lang. Para sakto ka lang, oh. First bite para sa inyo. Iba lasa, men. May pagka-coconut yung dating. Ewan ko ba't gano'n? Wala naman ng coconut oil. Ng lobo.
Naluto naman siya ng maayos. Ayan, no? Rapsamen! Sister! Bacon sliced pork with beef, giniling, ground beef. Ito yung down to earth na literal. Down to earth yung ulam ko ngayon. Ayan, no, nilagyan pa ng egg and butter, guys. Ayan, no. Alright. Ayan, no, egg and butter sauce. Mag-low carb kayo, aralin nyo, guys. Magiging healthy. Lalo na yung mga may sakit, guys. Ako, may sakit ako kaya nag-low carb ako. Nadugtungan ng konti ang buhay ko at gumanda yung quality of life ko. Kasi dati akong 400 pounds, pambira. Hindi pa pala ninyo nakikita. Teka lang, guys. Bago mo na yung mga comment nyo, saglit lang. Hindi pa ninyo nakikita yung itsura niyo best friend dati. Pang! Yan yung best friend nyo pag kumakain dati. Pang! O, diba? Yan si best friend. Ayan ako dati, guys. So, ayan, no? Sobrang laki. Ayan, no? Sa Palacol yan, sa Pampanga. Sa aming probinsya, ayan, nagsiswimming ang butanding. Caught in the act. Ayan, nakuna ng butanding. Ayan, tapos nag-pandemic tayo, guys. Wala lalong exercise at lumakas kumain dahil sa stress. Ayan ang inabutan ni best friend. Ayan ang katawan ko. Nasugat ang paa, muntik na maputol sa sobrang taas ng sugar. Hindi gumagaling si sugat. At kasama na ang gout, napapaihi na sa kama, wala na. Wala na talaga. Wasted na ako dyan. Ngayon, nag-aaral ako mag-low carb sa awa ni Lord at nabigyan tayo ng opportunity mag-low carb, natuto. O, hindi nag-low carb. Ito, journey natin. Ang kinakain ko, puro egg, seafood. O, diba? Meat, egg, seafood. Yan. Walang starchy vegetable. Green leafy, kumakain pa ako nung panahon na yan. Yan ang itsura ni best friend sa transition. From 298 pounds nung December, guys. From 400 ako galing ng 2022. 2024, 298. Nag-adjust na naman ang weight ni best friend nyo, syempre. O, ayan, o. Last month, ayan. Last month, 284. Yan. Yan ang weight ni best friend. O, para sa mga nagtatanong, anong itsura ko ng close-up dati? O, ayan, o. Pang! O, naman. Tignan nyo naman ang itsura ni best friend. Ang pogi-pogi. Tignan nyo, nasa taas, upper right, di ba? O, di ba? Yan ang healthy. Kumakain ng healthy yan. Fruits, vegetable, no meat, less meat. Yan ang lifestyle ko dati. O, di ba? Yan. Sabi nila, healthy. O, yan. Muntik na napunta ng muntik na siya napunta sa healthy life. O, yan. Muntik na ako talaga. Muntik na talaga. O, tignan nyo yung balat ko dyan. O, yan. May close-up na ako. Tignan nyo yung leeg. Nagka-crack, ang itim-itim, metabolic disease yan. Yan. Acanthosis nigricans something ang tawag nila dyan. Meron ako niyan simula childhood, pero ngayon, nawala na. Alright, diba? Yan ang lifestyle niyo, best friend. Hindi maniniwala yung hindi alam. Yun lang ang masakit. Mahilig ako sa rice, pero karami ang gulay. Sa isda ako. Ay, BBM, good siya, sir. Basta wala kayong medication, okay lang po yan. May mga tao na kaya mag-tolerate ng carbohydrate. Pero si best friend nyo, guys, nasagad na niya ang limit. Kumbaga sa credit card, sir, na maxed out na si best friend, kaya ayaw na ako pautangin. Ngayon, nag-low carb ako. So, yan. Kumanda, umigi-igi naman ng konti katawan ko. Wala pa ako sa goal weight. Pero ang importante sa akin, wala lang ako maraming medication. Yan. Oy, J-Rick, gumapo pa rin, boss, kahit malaki. Ay, naku naman. Yan ang mga tunay na beshi, di ba? O dahil grabe yung giniling. Teka lang. Pabihira yung giniling na yon. Giniling lang pala magpapatahimik sa aking bibig. Pambihira naman yan. Meg, anong goal weight nyo? Sabi ni Meg, anong goal weight nyo? At least 200 na lang. Masaya na ako sa 200, guys. O, tingnan natin kung abot tayong 200. Malay nyo, di ba? Malay nyo. Oy, salamat, Cara Macchiato. Ang dami mo naman pusa. Ano yung pusa ba yun? Aso. You're awesome. I thank you. Nagle-less carb. Oh, yeah. Kung less carb yan, sir, parang low carb na rin yan kung hindi kayo kumakain ng mga ultra-processed food.
Buhay pa pala to. Hey, di, buhay na buhay. Sabi ko sa inyo, sir, kung nag-low carb kayo, mabubuhay kayo na mas mahaba. O, di ba? Butter po to. Sir Russ, butter and egg. Alright. Sige na, susubo ko na muna. Ang dami na comment hindi na ako makasabay. Okay, ito na. Ay, grabe. Alam niyo yung lasa ng pork na may parang coconut? Ewan ko ba't may coconut na flavor? Wala naman akong coconut na nilagay. Ang weird. Pero masarap. Moist pa yung loob, hindi siya dry. Tortosa, number 4. Banatan muna natin yung number, second natin, number 2. Hi Lala, Omad po ba kayo? Yes, Omad to your best friend. Ito na. Ito yung steak natin. Tingnan natin kung malambot Oo, guys. Strip loin pa rin. Ito nyo? Medyo pinkish yung loob, Omad, Omad. 1 meal a day. Hi, Ma'am Banji. O, di ba mga magaganda nating viewers? O, di ba? Good evening, ma'am. Kain tayo, ma'am. Sa mga nag-o-omad, hello. Shout out sa inyo. Stay healthy. Lagyan natin ito, guys. Oy, naku naman. Oy, tumutulo. Yari tayo dyan. Yan, Bakit po kayo naglo-low carb? Tortosa. Mag-focus na lang po kayo sa meat, seafood, and egg, idol. Baka kulang ang protein nyo po. Silver spray nyo, guys, 27 na regular size na egg ang kailangan kong ubusin a day kung wala akong karne. Imagine niyo yun. So, size ko, yung goal weight. Hindi pwedeng egg lang. At alisin yung rice kung gusto nyo maging mas healthy. Lalo na pag may grabe tong sauce natin. Guys, try nyo. Yung boiled egg, yung nilagang itlog, i-mash nyo. Tapos lagay nyo sa non-stick na pan. Lagyan nyo konting water, tapos lagyan nyo butter hanggang matunaw. Bago matunaw ng todo, hanguin nyo. Yun ang masarap na na sauce. Lagyan nyo konting salt kung gusto nyo. Kung gusto nyo budget, etong kalahating kilo ng ground beef, ito, magkakasama to. Alisin nyo lang yung wrap. Nasa 170 lang yan, guys. Kung mas marami kayong bibilin, makukuha nyo pa na mas mababa. Baka 150 lang per half kilo. Ay! Kung healthy kayo, baka pwede. Pero pag hindi na pwede, guys, kailangan ibaba ng gusto ang carbohydrate intake. Naglalaway. No, masarap tong steak natin, tsaka to, guys. Pero bago yung steak, maubos na. Ito na lang. Ang ating chicken breast, sabi nila, healthy. Kaso walang fat, guys. O, tignan natin. Wala mo nang sausaw. Masarap din naman. Masarap siya. Lagyan natin ng dip. Tikman natin, Isawsaw na yan. Pambira. Peng! Alright, let's go. Kunin natin yung itlog na may butter. Ayan. Anchor ba? Mimi Samonte, anchor ba? Yung may mag, tapos may gold. Yan, pwede yun. Marami pa
Ang problema, hindi namin mabangkit ng straight dito. Baka marirestrict si Bispread. Bawal magbanggit. Oy, Alvaro, ano yan? Hindi kita mabasa. Ang dami-dami nagko-comment, brother. Ano yung question mo, bro? How are you? Shout out. 24 hours, no food, I stride. Blood work, perfect job. John Paulo, kung healthy kayo, pwede yung ano, kung healthy pa kayo, hindi pa malala yung sakit, pwede magkalamansi, limit nyo lang. Pero I suggest, instead of kalamansi, half lemon ang gamitin nyo. Masarap din naman. Mas masarap ang lemon sa kalamansi. Pero siyempre, matamis kasi yung kalamansi kasi guys, kumpara sa lemon. Pero yung lasa, hindi naman tayo nagkakalayo. Tortosa. Yeah, pwede naman, idol. Kapag nabibiting kayo, dagdagan nyo lang ang egg nyo kung wala kayong problem sa kidney. Hindi po ba bawal magsabi ng brand kasi pero si Andeng dahil ewan ko. Hindi, sa chat yata pwede guys. Pero kapag yung sa live, hindi pwedeng magbanggit masyado ng mga ganun. Madidisgrasya yung live natin. Okay, Kabalen. I'm Sian. Kamusta? Ano nga punan natin, Kabalen? Tsaka kumain kayo guys ng nag-research ako kanina eh. Maganda rin kumakain ng mga seafood. Isa pa. Masarap din yung chicken breast natin eh. Pag sinawsaw lalo dito sa ating butter. Ayan. Dry man si chicken breast natin, guys. Pero dahil dito sa sa butter na may egg, nako, tumasarap siya. Try nyo to. Oh. Anong ginagawa mo sa ospital? Ninong at Chuken. Papa-check up ka ata, bengi na. Ayan kain tayo, Kabalen. Mga kaibigan natin dyan, mga obeshis, kain tayo. Chicken breast, pancier lang with salt. Masarap din yung chicken. Ang problema sa chicken, nagda-dry. Kasi dapat to mainit kinakain. Anong ginagawa mo, kapatid? Tabalo kang Andeng. Follow me, Andeng, kapatid. Yan o, Andeng di Kitobor. Kabalen niya, tayo yan. Pasensya na, kapampangan na ako Baka hindi naintindihan ng mga kaibigan natin sa Bicol, sa Tugigaraw. Shout out sa inyo dyan, mga iba-ibang part ng Philippines. I love you all. Sauce ini, sauce. Butter at egg. Yung butter dinunot ko, ay yung egg dinunot ko, tinunaw ko. Ay, hirap pa naman convert no? Yung egg guys, yung ebon, yung egg, nilagang ebon, yung pebukal na ebon, nilagang itlog, dinunot ko, tinunaw. Tapos nilagyan ko ng butter. Yan. Tapos ininit ko sa pan. Yan. Ang hirap pala Kapampangan Tagalog. Masarap ng breast na chicken. Po na po ang butter. At saka may ditak na asin. Konting asin. Ay! No! Para kayo kumain ng may pagkalasang tinapay. Combination nito parang tinapay yung kinakain. Yeah, parang tinapay nga. No, parang tinapay. Tustahin nyo yung chicken para may mayard siya. Nagkakaroon kasi ng makapal na lasa yung karne, lalong sumasarap at nagiging malinamnam pag nagkakamayard yung mga tusta-tusta. At tignan nyo to. Akala nyo sunog, hindi sunog yan. Nasunog siya ang dating dahil sa asin. Yung asin kasi, pag marami kayong mag-asin,
Yun na madaling masunog. Pero yung karne per se, hindi siya sunog. Tingnan natin ha. Sausaw na natin yun dito. Oy, naku naman. Sinausaw na guys. Ayun no. Oy, naku naman. Ayun no. Yan. Oy, tumutulo-tulo pa. Oy, naku naman. Yan o. Tikman natin. Tatakam ako eh. Sisig. Harap. Oo, konti lang yung ebon ko. Puro karne. Itlog natin, konti lang. Harap. Grabe. Bigat sa tiyan, guys. Hindi pa ako pupunta dito, nabibigatan na. Naramdaman ko na yung mabigat sa tiyan yung chicken, breast, tsaka yung ground beef. Grabe. Ilang grams po kayo? Hindi yung Hi, Ma'am Banji! Ano po? Dapat nasa 800 grams ako ng uncooked meat. So ito, pasok ako doon sa 800 grams. Anjan Daro, hello Kabalen. Meat, seafood, egg. Meat, seafood, egg. Lahat ng meat, seafood, tsaka egg. Yung kanin, palitan nyo ng egg kung wala kayong allergy sa egg. Pero nangangati na naman ako. Brother Jan, naku, wala pa tayong sinigang. Next month pa. Naka-carnivore ako ngayon. Naka-carnivore ako ngayon, guys. Naka-carnivore reset. Yan, si Andeng ang namin founder. Si Andeng ang founder namin sa carnivore reset. 1 month. Kaya wala muna sinigang. Pasensya na. Bulalo lang ang pwede. Sige, magbubulalo tayo sa sa mga susunod na araw pag naka-grocery na ako. Ay nako guys, ang HMO hindi kasama. Kasi binibigay lang ng HMO guys yung mga traditional doctor. At guys, hindi lahat ng doktor tumatanggap ng HMO kahit na traditional. Pansinin niyo yan. Hindi kasi kasama sa HMO yung yung low carb. Ano yung laban ng chicken? Hindi ko alam yun. Sarap? Panalo yung yung ground beef na nirap yung nirap mo yung bacon slice. Bacon slice baka bacon ang bilhin nyo, hindi pwede yun. May sugar yun. Bacon slice sa mall, yung parang sanggapsal. I-wrap nyo sa giniling nyo, tapos ipansir nyo gano'n. Naku, sarap. Doctor, sa local doctor, 1,000 to 2,000. Diyan lang po naglalaro. Pero 1 hour na po ang check-up nyo. Tuturuan kayo paano mag-low carb. Sulit. Si best friend nyo, sulit na sulit sa akin dahil marami akong question, lahat nasagot. So, magkaka-confidence kayo sa low carb. Ayan guys Wow, parang keso, no? Hindi, butter yan at egg. Drake dessert? Wala tayong dessert Mukha lang dessert. Sir, Anjan Daro. Bibigay kayo ng estimate ng doktor, nasa sa inyo po kung susundin nyo po yung ng dietitian. Kung susundin nyo po ng eksakto. Ako kasi, noong una nagtitimbang, pero later on, tinamad na ako. Tansya na lang. Sabi naman din ng dietitian, kung yung binigay kong timbang, gutom ka pa, kumain ka pa. Hindi ko alam yung dessert mo, notification, pambihira.
Ilang years ko na ginagawa? 2 years and 9 months. Mga nagtataka kayo, sa lahat ng low carb, ako pinakamalaki. Mataba pa rin. Hindi ako nakaka-regular exercise. Household chores lang ako. Yun ang difference. Pag walang exercise. Ayan, si Tito J. Follow nyo si Tito J. Para sa mga naglo-low carb na healthy. At gusto mag-gym. Si Tito J. Maganda yung mga natuturo niyang information. Magagamit nyo. Para sa mga nag-gym. Yun ang kulang ko eh. Exercise talaga. Kaya nauna sa akin yung 80% nutrition, yung 20% exercise, medyo alanganin ako doon. Then I discovered what nature provides. Real food healing, no need to hide. Karne at isda, itlog sa umaga. Eating fish, eggs in the morning. Kain tayo. Work. Heinz. Work. Ang work ko kasi guys, drawing. Arts kasi ko eh. So, lagi ako naghahabol. Kailangan ko matapos yung task ko. Kung hindi, baka hindi ako pasweldohin. Wala, hindi pa nag-gym. Household, ano lang ako. Household chores, saka meron ako mga kettlebell. Yun, kanina, nag-kettlebell ako habang nanonood kay Idol Art Paul. Dahil kanina, gumaganong-ganon siya ng dumbbell niya. Hindi nag-kettlebell din ako. Reasons, yeah. Kailangan natin mag-reason out, guys. Importante yung reasoning kasi pag hindi tayo nag-reason, hindi tayo maintindihan ng kapwa natin. O, di ba? Dati tahimik lang akong ganun eh. Pag pinagagalitan ako ng parents ko. Kahit na valid yung sasabihin ko sa kanila, hindi naman ako sumasagot. So, akala nila, all the way, they're correct. Pero nga si best friend, hindi nga ako nagbo-voice out ng aking reason. Ngayon, nakapag-reason na ako. Huh? Ay, Sir Jeric! Masarap! Masarap ang buhay. Healthy po ba ang buhay na kinakain nyo? Sir Heinz, dati po akong 8 medication. Meron akong diabetes, fatty liver, gout, skin problem, nasisira na yung mga nerves ko, napapawiwi na ako tsaka poop sa bed. Sumusuka na ako sa bed while sleeping dahil sa GERD. Malabo na mga mata ko. Nagka-carpal tunnel na ako. Marami ko sakit. Pero ngayon, sa low carb, gumanda ang health ko, naalis lahat ng 7 medication. May natirang isa naman. Hindi naman ganun pa perfect kasi nasa journey pa ako. Baka matulad to sa isang vlogger na na-stroke, sabi ni Axel. Shoutout sa iyo dyan, Axel! Kaya po ako nag-low carb para hindi po ako na-stroke. Pag kumakain kayo ng too much carbohydrate at walang exercise at may diabetes na, ang chances nyo may stroke, mataas. Pero si best friend, wala na akong gamot sa, sa sugar. Sir Heinz, tignan nyo po itsura ko dati. Baka hindi nyo pa nakita. Bigyan ko kayo ng glimpse of my past. Ayan, sir, ang itsura ko. 400 pounds yan, no? O, di ba, sir? Ang pogi-pogi ko, ang cute-cute ko, sarap-sarap paluin, tapos pandemic, ayan, no? Lalo pa akong lumaki, ayan, no? Pang! O, di ba, idol? Yan ang healthy. Kung yung kinakain nyo, sir, malamang, yan din kinakain ko. Pero ang pinagkaiba natin, malakas ako kumain. Yan. Tsaka meron akong carb addiction. Naghahanap ako. Hindi pwedeng konting kain. Mabubusog na ako. Hindi. Nagkaka-anxiety ako. O yan ang journey ko, idol. From 400, nag-low carb to 298 ng December. Tapos neto nakaraan, ayan. From 298 to 284, di ba? Wala pang exercise yan. Kung may exercise, hindi mas mabilis, di ba? Ganun lang yan. Ano po natira? High blood pressure. Last one.
Pero guys, na-control na yung high blood pressure ko. Dati, ang blood pressure ko, 130, 140 ang regular. So, yung 140, napakataas na nun. So, naninira na ng ano yun, ng mga ugat-ugat sa loob, ang arteries sa loob, pati yung sugar ko tumataas. Pero ngayon, dahil nag-low carb ako, ang blood pressure ni best friend, kahit tignan nyo dyan sa aking videos na in-upload, magkakasunod yun guys. Balikan nyo yung mga videos na in-upload ko, nandun yung blood pressure ko. Ang range ko, 105 hanggang 125. Yun na lang, doon na lang naglalaro. Hindi na ako umabot ng 130 pataas. Anong reason bakit may high blood sa low carb? Kasi po malaki pa po ako. Masyado pa malaki yung dinidistributan ng dugo. Tsaka syempre, dahil malaki ka, possible inflammation. Pero yung inflammation ko, bawas na kumpara sa dati. Ay, kain tayo, Ma'am Christina. O, di ba? O, ma'am, para sa iyo to. Nabubusog na ako, bigat sa tiyan ng ground beef, guys. Sobra. Kaya kita nyo, mukhang konti. Ano to, guys? Konti, pero pag kinain nyo, talaga naman. Mabubusog. Yeah, Papa G, trust the process. Correct. Ang tawag dyan sa akin kasi, guys, non-scale victory. Yan ang tinatawag nila. Hindi lagi nakukuha sa timbang na kailangan din makikita mo sa medication. I'm sure marami sa inyo na nag-gym, may medication pang marami. Anti-cholesterol, mga statin, may gamot sa sugar. Kung matanggal naman yan sa sugar, yung statin, hindi nyo maaalis yan. Hey! Yan ang problema marami medication na ibibigay sa inyo, guys. Yun ang worry ko. Kasi ang medication, siyempre, pinakikalaman niya ang ating mga hormone. Maglolo ko ang katawan nyo, magsisibol ang bagong sakit dahil doon sa mga medication na yun. Ay, Ma'am Christy, kain tayo! Para sa inyo yan, ma'am. Marami kakilala ng gym, gaganda ng katawan. Kaso, maraming medication din. Paano ang healthy yun? Kayo obese friend? Obese pa ako. Pero isa na lang gamot ko. Soon, maalis na. Palagi ko nga, dapat i-adjust na kasi medyo bumababa na ng 105 yung blood pressure ko. Never ako umabot ng 105. Sarap, guys. Ground beef. Burger patty. Yung sa loob, medyo nagpipink-pink. Pero ano na to? Medium na to Kain tayo. Ito yung strip loin natin. Alternate ko. Ay, meron pa pala nito. Yung yung ground beef wrap ng bacon slice. Bacon slice, hindi yung bacon Baka kala nyo yung bacon na nabibili sa hindi. Parang sanggip sa slice lang, yung manipis. O, ito naman. Yung ating strip loin. Di ba? Nipis-nipis na strip loin. Halatang beef scrap lang. Kumakain ako ng scrap meat, guys. Hindi naman madumi yun Okay yun Hi, Zal! Yung boiled egg, tinunaw ko, tapos nilagyan ko ng butter sa pan. Ininit ko hanggang matunaw. So, ayan siya. Boiled egg, tsaka butter. Konti lang. Sarap. Ganito, guys. Meron ako sa Red Channel, sa Tube. Obese Friend. Sa YouTube. Puntahan nyo naman. Nandun na lahat ng information na question nyo about sa journey ko. Paano ako nagsimula ng low carb, puro gulay. Nandun lahat ng kwento. Sinabi ko na doon. Mas maganda panoorin nyo doon kasi kumpleto doon ang info. Pati mga kinakain ko. Tapos naman, pag gusto nyo makita ang aking mga food na kinakain, punta kayo sa Blue app, sa Face. Hanapin nyo yung page niyo, best friend nyo. Follow nyo naman ako doon, pambira. Dito, maganda follower ko. Pero doon sa, tahimik. Nakakarinig ako ng kuliglig.
Madali lang low carb. Pag-aaralan lang natin. Arm wrestling. Oy! Sir Renzo! Tawa ni Lord. Wala pa nakakatalo sa akin. Arm wrestling. Dati nung ubis pa akong 400 pounds. Ewan ko lang ngayon. Ewan ko si Idol Art Paul. O malakas din siguro sa arm wrestling yan si Idol. Nagbubuhat eh. Kay. Hindi ko alam kung paano babasahin, ma'am. I'm sorry. Ma'am? Pag naka-carnivore, katulad ngayon, ang gamit ko lang, guys, fat ng baka tsaka ng baboy, tsaka manok. Pero pag hindi ako naka-carnivore reset, ang coconut oil, pwede. Yan. Coconut oil, olive oil, avocado oil, ang mamahal nila, di ba? So, coconut oil na lang, okay na lang. Mukha ka pong hollow block joke. Hindi lang ako mukhang hollow block, ma'am. Mukha akong mixer, ma'am. Pambira. Mukha daw hollow block ko. Grabe si mama. Ito, ma'am, mixer. Hindi hollow block. Ayan, tignan yung shape ng body ko. Buti na lang, hollow block na lang ako. Dati, ma'am, mixer Tignan yung mixer, Laki-laki ng mixer, ma'am. Ito pa, ma'am. Ngayon, ma'am, Magde-date tayo, ma'am, Ayan, ganyan ang itsura ng ka-date mo, ma'am, Sigurado sasagutin mo yan ng leave me alone. Tignan mo yung balat ko, ma'am. Ito, bagong picture, Okay, mga viewers dyan, guys, mga regular viewers ko. Ayan ang ating picture na bago-bago. Ayan, Alright. Ang pogi-pogi ba? Ang pogi-pogi ni Pogi. Para akong para doon sa damit ko dyan sa baba, mukha akong mamimigay ng ng something. Para akong kuwak-kuwak na o kahon, yung gano'n. Diba, guys? Yan, hindi lang ako mukhang hollow blocks, ma'am. Mukha akong mixer. Ang laki-laki ko, di ba? Before and after, yan. Rain Zane! Social, di ba? Basta tayo, healthy lang. Masaya na ako doon. Rain, ganyan talaga. Hyper Dre, nga businessman daw. Si mother ko ring ganyan. Pumayat din mother ko, naglo-low carb din siya? Keto-bore diet. In between ng keto tsaka carnivore. Keto-bore. Pumayat na, tapos nagtataka yung pag inaabot yung senior citizen ID niya, hindi na siya makilala. Kasi, taba-taba yun sa picture. Kung nagtitipid kayo, guys, bumili kayo ng ground beef. Ipunin nyo muna yung pera nyo. Bumili kayo ng ground beef. Bumili kayo ng egg. Bumili kayo ng... yung egg nyo, tray Huwag kayong bibili ng tingi-tingi. Lugi kayo. Bumili kayo tray. Isipin nyo, bumili kayo ng 500 pesos. 300 lang pala isang tray Baka 280 nga lang sa inyo Sa amin kasi dito, 500. 300 something Isang tray. Nakakatipid kayo doon. Ganyan nga, ma'am. Ako, nung eleksyon,
Iba yung itsura ko dun sa picture. Titignan akong ganun, tapos titignan yung picture. Titignan ako yun. Iningan pa ako ng ID. Ay! Chinese, kain tayo. Ground beef. Patty, burger patty. Sarap. Pag ganito ang way of eating nyo guys, kung may mga sakit kayo, may enjoy nyo kasi malasa, may alat may salt. Pansin nyo, hindi na ako nagdagdag ng salt. Maalat ako magtimpla Kasi guys, sa low carb, kailangan nyo ng salt. Sodium. Yan ang isa sa mga sangkap ng electrolytes. Pag wala kayong carb intake, kailangan nyo talaga ng sodium sa katawan. Talaga Rain, grabe Mukha kang 40s. Ako, mukha akong 50. Oh, last na to guys Tingnan yung pagkakaluto Financier ko yan, tapos inikot ko lang ng inikot sa pan after few minutes. Bacon wrap, tapos beef yung loob, giniling. Basta nag-work sa'yo, ma'am, okay yan. Kain ka na lang, kumakain ka ba ng baka? Kain ka ng baka para kahit yung sabaw-sabaw lang, yung Hindi ka ba kumakain ng bulalo? Naku, sarap-sarap nun. Ako natutunan ko nang enjoy ang bulalo. Dati hindi masyado Mas gusto ko, guys, paborito ko sinigang. Ang sinigang ang paborito ni Ibis friend nyo. Yeah, wag ka na magkanin. Kasi nakaka-healthy naman yung walang kanin. Lalo na kung hindi ka naman super duper active. Kung super duper active kayo at healthy, pwede kayo magkanin. Pero pag hindi na kayo healthy, hindi ko masasadya sa magkanin. Sir Jeff, ganyan din ako dati. Pero once na nag-low carb kayo, sir, pati gulay alisin nyo. Pansamantala. Wala yung gout. Hindi na ako nagkaka-gout ng grabe. Sir Jeff, panoorin nyo mga kinakain ko. Lahat bawal sa gout. Pero walang gout. Basta walang carb. Wala rin cheating. Meat, seafood, and egg. Condiment, asin, patis. Na totoo. Sausawan, butter, suka. Pwede yan. Real butter, ha? Kuya, di ako nagkaka-acid reflux. Yeah, totoo yan. Ako dati meron. Nung kumakain pa ako ng carbs, saka veggie. Nawala siya nung nag-low carb ako. May gamot ka, Sir Jeff? Huwag nyo nga alisin muna. Magta-transition idol yung katawan nyo. Ako umabot 1 year. Pagkatapos ng 1 year, nagkakagout ako pero kumakain pa rin kasi ng vegetable. Nung pinatanggal ng doktor ko, so mag-focus lang daw ako sa meat muna. Ginawa ko. Nawala si gout. Ngayon, after few months, kumain ulit ako ng vegetable, ng green leafy. Nag-gout na naman ako. Anong ibig sabihin nun? Matigas ang ulo ko. Simula nun, hindi na ako kumain ng green leafy vegetable. Umiwas ako talaga. So, kinakain ko na lang ngayon, meat, seafood, and egg. Isipin nyo, namumulutan na lang tayo. Sir Ron, tigilan mo yung fiber para hindi ka laging nagkakaganyan. Pambira ka, Pambira ka. Baka napapasobra ka na sa fiber, kaya laging lumalabas.
Hi, Mayel! Magandang gabi sa iyo. Maganda ka pa sa gabi, ma'am. O, di ba? Paubos na, ma'am. Ano yan? Ground beef na wrap ng bacon. Na financier lang natin. O, paano yan? Last bite na to. Wala ba kayong mga question regarding low carb? O, ngayon ang perfect time na magsasagot QB spread nyo ng mga questionnaires. O, di ba? Ilang oras? Ay, Sir Jeff! Kasama nga pala, Sir Jeff, ang MSG. Nakaka-gout ang MSG. Pag may, na kayo, pag may gout kayo. Pahinga muna kayo sa MSG, idol. Huwag muna. Sir Jeff, ito mga nakaka-gout. Carbohydrates. Salsa. Alak. Top 3. Nakaka-gout. Pag naka-low carb pag naka-low carb na, top 3 to. Tapos, dandan kayo mag-incorporate ng karne, saka itlog. Tuloy nyo lang yung maintenance medication nyo kung meron. For 1 year, magiging ayos yan. So, sir, okay lang ba after kumain? Feeling mo tataba ka agad? Nasa isip lang po yon. Depende sa kinakain nyo. Kung puro carb, talagang tataba po. Tapos walang exercise. Fasting ko, sir, naka-OMAD ako. Kagabi, 10 ako natapos kumain. 9:30 pa lang yata, tapos na yata ako kahapon. Oh, ganito rin, oh. Nakakagout ang carbs. Mali lang ang mindset, guys, eh. Kasi ang ginawa sa atin ganito, guys. Ang pagkain ng panahon, ng unang panahon, wala pang agricultural era. Ang kinakain ng tao is karne. Di ba nga, hunter-gatherer, nag-hunt sila, tapos pag wala talagang huli, kumakain sila ng mga seasonal na prutas. Tapos ang prutas noon, guys, hindi pa pinakilaman ng tao. Ngayon, naka-GMO na eh. Ano yung GMO? Modified na. Genetically modified na sila ngayon. Kaya mapapansin nyo, ang mga prutas ngayon, ang tatamis, samantalang dati minsan, makakakain ka prutas, mapait. Ngayon, wala na. So, lahat na halos ng prutas, maganda kulay. Parang, punta kayo ng 7-Eleven, tingnan yung saging nila doon. Kala mo pinotoshop, ang kinis-kinis. Wala kang makikitang blemishes. Yung sinasabi ko, GMO na pagkain natin ngayon, so masyado na silang matamis, masyado na silang malasa, at masyado na rin silang nakaka-fatty liver, nakaka-diabetes. Kakala natin healthy, hindi na sila healthy. Yun ang reality. Yeah, meron nutrition yon, pero ang problema, pag sumobra kayo doon, sa carbs, problema, pag wala kayo exercise. Ayun lang naman eh. Actually, basic lang naman kung iisipin nyo, balik lang tayo sa unang panahon. Ano ba kinakain ng unang panahon? Meat, seafood, and egg. Ano kinakain nila? Iniihaw lang naman nila yung pagkain nila. I don't think may prito na noon nung talagang panahon ng mga, mga Stone Age, ba ganon, ng hunter-gatherer. Lahat yun ihaw. O, sabi nila, ihaw cancerous. Ano bang kinakain natin kasama ng inihaw? Hindi ba kanin? Hindi ba with sauce? Hindi ba with marination? Isipin nyo yun, yung part na yun. Eh, paano kung inalis nyo yun? Hindi na siya cancerous. Guys, ulitin ko ang pagkain ng cancer, dalawa lang. Glutamine at saka glucose. Ano yung glutamine? Yung glutamine sa mga karniyan, tsaka yung katawan natin nagpo-produce ng glutamine. Yung isa naman, glucose, galing sa mga kinakain natin. Tapos ang body natin, kaya rin yung mag-produce ng glucose niya. Pero ang pinagkaiba, ang katawan natin, kung wala kang kakain na glucose, hindi sobrang dami yung ipoproduce niya. Ganun yan. Kaya kung inalis natin, nag-low carb kayo, so ibig sabihin, glutamine na lang ang pagkain na matitira. Eh, ang problema, guys, dalawa ang combination na kinakain ng cancer. Glutamine, tsaka carbohydrate, glucose.
So kung wala yung glucose, wala masyadong glucose, kakainin kasi ng katawan natin yung glucose, mamamatay yung cancer kasi magugutom siya. So yung kilala nating doktor na si Doc Willie, tignan nyo yung, yung first vlog niya. Alam niyo naman siguro, hindi naman lingid sa kaalaman niyo, ang diet niya, more on vegetable, isang itlog, kasi nga, pinipigilan niya nga kasi cholesterol. Tapos, yung karne, konti lang din, kasi laki lang daw na matchbox. Viewer ako ni, follower ako ni Doc Willie, kaya alam ko. Tapos, ang kakainin niya, puro vegetable, okra, konting kamatis. Nakikita ko yung mga pinopost niya. Ano nangyari? Nagkaroon siya ng bukol, di ba? Between ng kanyang spinal at saka ng kanyang heart. So, doon lumalaki yun. Pagdating niya sa Singapore, diskumpiyado yata dito eh. So, sa Singapore. Hindi siya nagpagamot. Wish naman na maging healthy si Doc Willie. Pagdating niya sa Singapore, anong diet na binigay sa kanya? I-research niyo kung yung mga first video niya doon sa Singapore. Ang sabi niya, binawalan ako ng doktor. Sabi ng doktor, stop ko muna daw yung yung diet ko. Kasi meron daw isa pa raw na being daw dun sa loob na kailangan daw pakainin. Actually, hindi. Kaya siya ganon, tinanggal yung carbs, more on ang binibigay sa kanya, karne, protein, and fat. Kasi nga, magiging keto yung dating. Less na yung carbohydrate intake niya, magugutom yung cancer. Kaya lumiliit yung cancer at the same time. Siyempre, magte-take ng gamot. Yun po yun. I-research nyo na lang, guys. Marami dyan sa internet regarding yan. Low carb, cancer, ganyan, carnivore, cancer, related. Makikita nyo yung relation, bakit nagkikito or nagka-carnivore yung mga taong may cancer actually. Bakit takot ka sa carbs, boss? Dahil ba may sakit ka dati? Pero konti walang kang sakit dati mag-rise. Ano yun? Kung wala kang... Ayan, kapag wala akong sakit, talaga magra-rise ako, Sir John Prince. Pero kung may sakit na, wag na kayo mag-rise. Mag-low carb kayo. Kung ayaw nyo ng medication. Pero kung gusto nyo lang mag-enjoy, kakain kayo ng kanin, okay lang naman. Tapos inom kayong medication, okay lang naman yon. Pero wag nyo i-expect na magagaling kayo. Yun lang naman yun. Pero kung healthy kayo, active lifestyle, pwede kayong kumain ng carbs. Limitahan nyo lang. Kaya kayo nagka-calorie deficit, di ba? Calorie counting. Dahil doon. Yun ang, yun ang reason bakit kayo nagka-calorie counting Para hindi rin kayo lumaki. Uno, may otay ba sa Shopee? Yun nga po, meron po sa sa Shopee. Pero ano po yun? Makita nyo yung price. Medyo 1.8 yata. Pero ito guys, sa mismong website nyo, i-avail, malaki discount nyo. Makukuha nyo lang to ng less than 1.5. Kano rin yun 300. Oy, hindi lang pala 1.5, less pa. Kasi may itatype nyo pa yung pangalan ni Ubis Friend, may special discount kayo. Mas lalo pang bababa yung price. Saka I suggest guys, kung marami kayo sa pamilya, bumili kayo ng dalawang piraso para hindi na matagal. Hindi na matagal lang hihintayin nyo. Para isang bagsakan na lang. So, tignan nyo sa mga susunod na araw, live, magkakabit ako neto, CGM, para makita nyo kung anong sugar ni Ubis Friend. Mami D, hello! Hindi lang po no rice. May pa. May marami pang ibang no. No bread, no pasta, no spaghetti, no fruit, lalo na po. So, hindi lang siya no rice. So, mga kinakain ko lang, Mami D, meat, seafood, and egg. Anong luto? Pinirito, inihaw, air fried, pansir, boiled, turbo, di ba? Bake. Ang daming kang uri ng klase ng luto. Nakapito pala ako nabanggit to. Idol, bakit ako hindi naman ako masyado mataba pero medyo nalakit yan ko? Kaya, Mr. Ay, nako. Umiinom ka, Idol? Baka umiinom ka. Hindi naman kayo fatty liver. Kadalasan guys, pag lumalaki yan, yung liver yung tumataba kasama ng ng viscera, yung taba dito sa may internal organ natin. May mga tao talagang hindi tumataba yung yung ibang part ng katawan. Specific lang yung tumataba. May mga ganun. May mga tao nga guys, hita lang tsaka balakang ang lumalaki Mapapansin niyo. Depende sa genes
JR, kain ka na. Ubus na sa JR, pambihira na late ka. Okay lang ba yung, di ba yung shirataki rice? 5% daw po ang calories sa keto. Trending video. Hindi ako sure, idol. Sa 5% na calories. Baka 5 grams of carbohydrates. Tsaka guys, may kasi ako may issue ako sa shirataki. Bakit kanyo? Medyo mahal siya. So kung I suggest kumain na lang kayo ng itlog or karne kumpara sa rice. Pero kung talagang nami-miss nyo, yung wet version ng shirataki, ang bilhin nyo, wag yung dry. Kasi kadalasan ng dry, merong rice flour. So halos ganun din. Parehas lang halos ng carbs. Konti lang diferensya. Acid or anong bawal nun, boss? Huwag ka muna maggulay, idol. Tsaka bawasan mo yung carb. Mahalis yung acid-acid na yan. Tsaka huwag ka muna magkape. Sa pansamantala. Kumain ka ng low carb version. Ang sagot ko lang talaga, guys, low carb eh. Gumaling ako sa low carb. Lahat yan. May acid reflux. Yan, nabanggit ko kanina, guys. Natutulog ako. Biglang umangat na ganun yung acid, lumabas. So, ibig sabihin, napasuka ako sa kama. So, madaling araw, bumabangon ako, tumatakbo ko sa banyo, nakapikit pa ako. Nakaganon ako, Umaagos na dito yung ko. Tapos pagdating ng banyo, syempre, maghilamos ka, ligo ka. Madaling araw, maglilinis pa ako ng kama. Dahil nga, pati yung kama ko nadumihan. Ganon ang acid reflux ni obese friend. Matindi. Yeah, Ma'am Lorena, ganyan din po kami. Nagtatalo pa kami magkakapatid. Sabi, i-preserve muna natin yung rice. Mag-brown rice na lang tayo. Mag-adlay rice na lang tayo. Mag-ano na lang tayong ganitong wala po talaga. Pag gusto niyo talaga ng good health, guys, kung hindi niyo rin naman po kaya mag-gym, mag-heavy workout, mag-low carb na lang muna po kayo. Gaganda na po yung health niyo nun with medication. Tapos later on, pag nagkakaroon na kayo ng time at meron na kayong lakas mag-gym, mag-start na po kayo magbuhat. O kahit na sa bahay lang, magbuhat-buhat mga kettlebell, dumbbell. Ako, gano'n lang ginagawa ko Sa bahay lang ako nagbubuhat-buhat. Saka yung mga body weight, mga squats, yan, nag-i-squats ako. Hindi po pwedeng brown rice. Kung hindi na kayo healthy pag healthy kayo, sige, 1 cup, pwede pa yan. Kaya pa yan. Pero pag may sakit na po, hindi na po pwede. Ma'am Lorena, salamat po. Yeah, 100 pounds po yung nawala. Pero meron pa ako 100 pounds ulit. 100 pounds pa ulit yung kailangan ko mawala. Hindi naman ako umiinom, idol. Pero ano po kaya gagawin pa rin? Sir, Mr. Pierre Meter. Pag low carb po kayo, ang low carb, guys, kasi good health Pero kung gusto nyo gumanda katawan nyo, guys, mag-gym kayo at the same time low carb. Kung talagang gusto nyo. Kung wala kayo talagang time, mag low carb na lang po muna kayo. Mag-focus muna kayo sa nutrition. Pag may time na kayo at saka may opportunity, i-exercise nyo po yan. Kung problem nyo yung tiyan. Kadalasan, exercise lang po rin yan. Ako kasi, guys, okay na ako Masaya na ako sa katawan ko. Kaya nga pinangalan ko sa sarili ko, guys. So, mababa lang ako Mababa lang ang happiness ni obese friend. Ayan, obese friend. Kaya ginamit ko yung word na obese kasi childhood obesity na ako. So, para sa yung mind ko, okay na ako mataba. Pero ang importante lang sa akin yung health ko. Kaya nagpo-focus ako sa nutrition. So, ganun po yan. Pero, syempre, alam naman natin na kailangan mag-exercise tsaka mag-build ng muscle. Kasi pag may muscle, mas maganda yung yung tayo nyo, tsaka yung support sa bones. Importante po yan, lalo na sa mga nagkakaedad. Pag nagkakaedad po tayo, posible na po ang sarcopenia, yung lumiliit na po yung muscle natin. So, kailangan ng exercise talaga. Yan. Tulad ng honey glazed chicken wings po. Oy, naku naman, sarap naman yan, Charma. At paborito na yung beef fry niya. Malakas ako guys. Malakas ako mag-buffalo wings dati, guys. Pwede po ba honey sa low carb? Kung healthy naman kayo, sir, pwede naman. Kung kaya nyo mag-moderate. Pero pag napapansin nyo hindi nyo kaya mag-moderate, lam na dis. O, di ba? So, Miss Fren, alam ko sa sarili ko, hindi ko kaya mag-moderation. Meron tinatawag na carb addiction, kaya tumataba ako, guys. Kaya may mga taong tumataba. Ang problema, sa mga katulad ko mataba, ayaw namin i-admit
na addict kami sa carbs. Yun ang totoo. Matututo lang ninyong masabi sa sarili nyo na addict kayo sa carbs pag meron ng dumating na sakit na medyo matindi at matatakot na kayo. Diyan yung marirealize yan. Ako, doon ko na-realize it. Kaso mataas protein ko tsaka matapang ako magkape. Ay, talaga Sir John. Basta wala kang medication, sir, tuloy nyo lang yan. Kung kaya nyo i-maintain yung ganyan. Okay lang naman ako, wala akong issue sa mga nag-gym. Natutuwa ako, nagagawa nga nila yun eh. Yun yung mga bagay na hindi ko kayang gawin pa. So, nagpapabawas muna akong timbang. Gusto ko mabawasan pa bago ako mag-gym. Yung mga joints ko talaga, hindi siya reliable. Masyadong naglalagitikan dahil may problema na. Kailan po kayo magsimula? Kailan na po kayo nagsimula magpapayat? Ma'am Lorena, 2 years ago, nag-start ako dahil galing ako 400 pounds. Doon po ako nag-start. So, 2 years and 9 months. Wala pang exercise. Ano po suggestion nyo na low carb idol? Palitan nyo po yung ano nyo. Kung gusto nyo mag low carb guys, umpisahan nyo muna. Sige, kung kaya nyo mag 1 cup, 2 cups a day lang. Tapos huwag kayong kakain ng ultra processed food. Ang kainin nyo lang yung dalawang cups of rice nyo a day. Kung wala kayong diabetes, ha? Tapos active naman kayo. Okay na po yun. Tapos kumain na lang kayo ng protein egg. Yun na po yun. Protein. Yung mga karning baka, karning baboy, karning kambing. Kahit na nung karne, pwede yan. Huwag lang yung bawal. Okay, low carb all the way. Yeah, low carb all the way. Salamat, sir. Uy, hi ulit. Uy, Mitsukoshi, how are you? O, diba? Mga friends natin, Obeshis, hello, magandang gabi. Hindi nyo na inabutan yung food ko. Naubos na. Pwede po ba kahit anong oil ang gamitin pag prito, idol? Coconut oil, idol, or yung mga mantika mismo ng hayop, itabi nyo yun. Pag nagluto kayo ng karne, kolektahin nyo po yun. Kung nag-air fry kayo, kolektahin nyo, itabi nyo. Magagamit nyo yun sa mga pagprito-prito. Makakatipid kayo, idol, lagay nyo sa ref. Kala ko ba maganda ang fruits para vitamins? Yan din po, ma'am, alam ko. May vitamins siya, pero may kasama rin carbohydrate. So po, pag nagda-diabetic na po kayo, kasi guys, ang prutas, nature's candy. So, pag candy, di ba nga, pag nagkakaedad tayo, hindi na tayo kumakain ng candy, di ba? Yung mga bata na lang kumakain. So, yun siya. Kaya ngayon, pag may edad na tayo, kumain tayo ng nature's candy, yan, natural din natataas ang sugar. Kaya kami po, ganyan, marami kaming prutas dito sa bahay, kaya mother ko, father ko, napakahilig sa prutas. Diyos ko po. Grabe. Oy! Hi, Gel! How are you? Silent viewer. Ikaw talaga, Gel. Naubos na yung food natin, Gel, eh. Bawal sa'yo. Deep fry, pwede! Mitsukoshi, pwede! Deep fry, air fry. Ano pa bang klase ng fry? Stir fry. Pwede lahat yon guys. Kahit na nalulunod pa sa mantika, pwede. Ang ano lang, basta mantika gagamitin nyo, coconut oil, olive oil, avocado oil, at animal fat. Lahat ng uri ng animal fat, pwede yan. Mas safe yon kaysa sa real oil kasi sila eh. Natural oil. Hindi katulad ng pinilit na maging oil lang na galing sa buto ng gulay or anumang halaman, no, di ba? Meme, hello! Maganda. Hindi po ba pwede may seed oil sa inyo? Opo, naka-inflammatory po kasi yung seed oil. Research nyo po yan. Inflammatory siya. Nakakamaga, ng arteries. Pwede kayong ma-atake sa puso dahil sa pagkain yan. Yan ang sinasabi ng mga sa low carb, mga low carb doctor. Ay, swerte yung magulang natin. Ang buhay edad natin. Yeah. Okay. Okay ba sa Mr. Pierre, I suggest ko, mag-focus kayo sa protina at fat. Yung saging kasi guys, mataas din talaga sa carbs yan. Yeah, although may potassium, kung potassium lang ang hinahanap nyo, mga ganito, meron naman to eh.
Or yung electrolyte na iniinom ng low carber, yung tinitimpla, pwede. Ay, ang nakasulat nyo, meme, hindi pwede. Yeah, hindi pwede. Si Kano. Si Kanol, hindi pwede yan. Miso kasi, BS, nutrition din course ko ngayon, sir, obese friend, kaya interesado din ako magpaaral na low carb diet. Yeah, Mitsukoshi, yeah. Guys, yung nutritionist ko, low carb nutritionist, pero license siya. Noon, hindi naniniwala sa low carb, pero nung na-try na niya yung low carb sa family niya, doktor kasi yung yung kapatid niya, nutritionist din at the same time doktor. Tapos yung asawa ng doktor na nutritionist na lalaki, yung asawa niyang babae, doktor din. So ngayon, yung nutritionist na babae, naniwala na sa low carb nung nakita niya yung effect. Gumanda yung cancer eh. Yan ang nutritionist ko. Nandito siya sa Philippines. Yeah. Hi, Gail. Kaya. Ano kinain mo? Gail? Nakikinig lang si Gail. Nag-dinner ka na, Gail? Kain tayo. Naku, tapos na pala kumain. Hindi ka na nag-rice. Meme, wala nang rice. Kasi po, napuputol na yung pa. Hindi mo ba nakikita yung aking magandang paa? Body, ma'am? Di pa ni ma'am nakikita yung body ko. Ma'am, yan pang! Di ba? Di ba, ma'am? Pwede kong isali dun sa pantapat dun sa mga, di ba? Yung mga hot boys, ang tawag sa mga ganon. Yung mga hunk. Kung may hunk, ayan, incredible hunk. Ayan, ma'am, tsura ni obese friend dati, ma'am, nag-diabetic na po ako dyan. At muntik na maputol yung paa ko dahil nasugat, ayaw gumaling sa haba ng panahon. So, natakot na ako, nag-research na ako, nag-aral ako mag-low carb. Ayan ang journey ni obese friend. From 400 pounds to 80 na, 98. Yan, nung December yan. Tapos yung latest ni obese friend, guys. Well, ito ang latest. Last month lang yan. Ayan ang last month ko. So, ayan po. Yan po ang aking short journey. Tapos ang aking skin. Gusto niyo makita close up? Pang! Nasaan? Ayan, Yan ang aking skin, guys. Wala pong cheat day, Sir Jeff. Pag nag-low carb po kayo, nag-clean, sa loob ng isang buwan, promise, hindi na kayo magke-crave. Walang cravings. Pag nag-crave kayo, maglagay kayo ng asin sa dila or uminom kayo ng black coffee. Yan lang pag-aralan nyo inumin. Black coffee. Yan ang magiging kaibigan nyo sa low carb journey nyo. Yan. Diyan ako Diyan ako nag-tribe sa kape. Di ba? Yan ang obese friend nyo. Kala nyo, sa game show. Pilipinas! Ready ka na ba? Parang game show doon na naka-Amerikana pa Hindi, umaten ako ng debut ng pamangking ko. So, yan. Chicken ba ng Jollibee considered low carb? Ma'am Rose, hindi po ma'am. Double whammy. Bakit double whammy? Una, breaded si chicken ng Jollibee. Tapos, pinirito siya sa oil na hindi natin sure kung anong oil yon. Kung coconut oil lang sana, pwede. Pero ang problema nga, breaded po siya. So, hindi na po siya papasok. Pero kung healthy pa kayo, pasundot-sundot siguro, pwede pa yan. Pero kapag may diabetes na po, I suggest, no. Stay away from fast food hangga't maaari. Guys, kaya papapansin nyo, pag nagla-live ako ng weekend, kunyari kumakain kami sa labas, it's either steak na asin lang yung ilalagay, wala na ako pinalalagay na mantika, o kung ano-ano man soy sauce, bawal din kasi ng soy sauce sa low carb. So, yun lang. Steak, kung kakain ako ng steak, kunyari only steak, make sure lang na asin lang ilalagay, or minsan sabi ko, wag na lagyan kasi may bawon akong Himalayan salt. Tapos, kung hindi naman, sanggepsal naman kami. Kakain kami sa sanggepsal at make sure lang din na ang sanggepsal na orderin mo is walang marination. Yan. Pag walang marination, guys, syempre, hindi siya inflammatory. So, natural food lang siya. O, yun. Yung mismong karne lang na shinred, na plain. Yun na. Tapos, lalagyan ko lang yun ng salt at pites na. Ganun lang. Tapos, kung may seafood, guys, gagawa kayo shabu-shabu nyo. Tulad ng last week, nag-shabu-shabu kami last Saturday dahil Mother's Day, Sunday. Advance Mother's Day kami. So, Saturday, nagano kami kumain kami dyan sa restaurant dyan sa may Manila Bay.
Shengbao ba yung brand nun? Yung store. Meron silang seafood doon, tsaka mga buto-buto, di ba? Sarap-sarap ng food doon, promise. Ngayon, humingi lang ako ng ng water doon sa aking shabu-shabu. Nagtataka sila bakit water lang hinihingi ko. Basta water lang po, okay na po yun sa akin yun. Plain water, ako na pong bahala. Yun. Tapos umorder ako maraming ipon, umorder ako ng maraming beef, umorder ako ng bone marrow, umorder din ng utak ng baboy, di ba? Umorder din ako ng shrimp, di ba? Yan. Mga ganyan ang in-order ko. At saka mabubusog ka na kasi magiging malasa yung soup nyo after nagkulo-kulo. Masarap yun pag ganun. Pwede po ba, yung yan, yung stick na Sir Jeff, yung plain lang na black, pwede yan, kung yung black lang. Pwede po yan. Yeah. Go na yan. Go. Lagyan nyo na lang ng guys. Himalayan salt para may electrolyte kayo at the same time, trace minerals. Kasi ito, may trace mineral. Paubos na guys, Bibili na ako din sa aking shop. Naubos na ang aking salt. Guys baka may gusto kayong local product, pasyalan nyo yung shop ko. Wala akong yellow basket pero affiliate ako. Pinili ko na yung mga the best product dyan para sa inyo, guys. Di ba? Nagtatanong, pwede si ganito, pwede si ganyan. Bumisita kayo doon, makikita nyo kung ano talaga mga pwede at pinakamagandang quality na meron na meron dito sa ating market. Di ba? Tignan nyo, 2 brand nyo kinikerry ko. Actually, 3 yata yun Ayoko silang pagawa-awayan, kaya lahat sila, nilagyan ko ng brand sa aking shop. Pasyalan nyo naman, guys. Di ba? Para matulungan nyo rin ang ating channel na lumago. Di ba? Kahit na pa piso-piso lang, pwede na yon. Maraming salamat. Di ba? Ang sarap ng tubig. Ay, nako. Nakaka-relax. Woo! Guys, stay healthy lang tayo. Ako naman, si Ubis Prenyo, wala naman. Guys, dito sa pagla-live, siguro bago kayo kumita dito, baka iniisip ng iba kumikita si Ubis. Hindi ako kumikita dito, guys. Siguro bago ka kumita, kailangan siguro mga 200,000 followers ka, I think. Tapos marami talaga nagsasend sa'yo ng mga gift. Mga ganon, kikita ka. Pero kung katulad ni Ubis Pren na newbie lang, wala pong kita dito. Kung meron man kayo matanggap ng gift, may commission pa po si alam nyo na, di ba? May commission to, kalahati. So, na lang yun. Gatingan na lang ang nare-receive na mga katulad ko na nagko-content. Pero wala man tayong issue doon. Ang importante doon sa akin, guys, maging healthy. Kasi bago sa finance part, hindi yun ang goal ni Ubis Pren. Ang goal, bonus na lang yun. Katulad ng aking weight, katulad ng weight ko ngayon, kung pumayat ako, bonus na lang yun. Same din dito sa pagla-live. Kung kumita ako, bonus na lang din. Pero ang importante, guys, ang mga tao na matawag po dito, lalo na may sakit, hopeless, at wala namang ganyan, mag-low carb po kayo, ginagarantiya ko sa inyo, kung magagawa nyo po ng tama at magpa-guide kayo for several months lang naman yan Pero guys, sinasitiyak ko, yung mga marami yung medication, baka isa or baka wala na matira sa inyo. Kasi si mother ko, dati, 8 gamot, katulad ko, may CKD, may problema sa kidney, diabetic, natanggal na yung kanyang lalamunan, yung ang tawag doon, yung sa goiter ba yun? Tawag doon, thyroid. Tinanggal na yung thyroid ni mother ko kasi lumalaki. Yan ang patotoo ko. Maliban sa nakikita nyo ako, yung nanay ko, in-interview ko last Saturday, hindi ko pa napopost yung interview. I-edit ko pa, hahanapin ko pa. I-edit ko pa yon, ipopost ko para makita nyo ang isang taong CKD na hopeless na at laging pabalik-balik sa kilalang ospital dito sa Taguig. Alam nyo naman siguro kung anong pangalan ng sikat na ospital dito sa Taguig. Napakamahal maningil nun at napaka-stricto ng mga doktor. Kaya nung pumunta siya doon, nagpa-check up siya, nagalit sa kanya ang doktor nung nakita niya ang mga markers na kinatakutan nila, may ketones, mga ganun-ganun, nagagalit yung doktor, bakit daw di nagpa-check up, ganun-ganun. Pero ang totoo guys, pag low carb doktor ang nagbasa, dahil alam niya ang nutrition na ginagawa ng nanay ko, kung anong way of eating na ginagawa niya, hindi na yung binigay na gamot, hindi na pinagamit. Hindi na 'yun ang naging
SOP ng nanay ko. So, sinunod namin sa low carb doctor at ngayon, kung ang dati kong nanay, pabalik-balik sa sikat na ospital dito sa Taguig, sama ng pakiramdam, ngayon, better na siya. Kung dati, balik-balik sa ospital, lagi na hihilo, nakahawak na gano'n sa pader pagtatayo. Ngayon, nagwawalis na sa maghapon. May energy na siya at nagpapakain ng mga alaga namin. Gumanda yung health niya. Kung siguro kung tatanungin ako kung anong pinakamagandang na benefit na nakuha ko sa low carb, nasagip ko yung nanay ko sa kapahamakan. Dahil ang nanay ko, ang bilis ng progress ng sakit niya. Dati, ang function ng kidney niya, medyo 50% pa nun. Tapos nung bumalik siya sa doktor niya, dahil hindi naman siya naglo-low carb, pumalo na lang ng 45 ang function ng kidney at muntik na siya mag-dialysis kung pinabayaan niya yung sarili niya. At buti na lang, matigas ang ulo ko. Hindi ako madaling mapaniwala sa mga standard lifestyle. Kailangan nag-research ako ng way ko. Low carb, in-apply ko sa nanay ko, pina-check ko sa doktor, gumanda yung health. Ngayon, gumanda ang katawan, nabawasan na medication, at naging masigla pa ang nanay ko. Ayaw ko pa ba yun? Hindi ko man nasagip ang tatay ko. Dahil ang tatay ko, 2017, nawala na siya. Tapos na bedridden siya dahil siya ay na heart attack. Nagkaroon ng bara sa puso, nagka-stroke, nagka-dementia. Ang dami niyang sakit. Hindi na siya makatayo sa bed dahil meron siyang chronic gout. Chronic na yung gout niya, namamagana yung mga joints niya. At for sure guys, kung hindi ko babaguhin ang lifestyle ko, kung ano sinapit ni Papa, ako ang magmamana. Okay? Sige na guys, alas 10 na hanggang sa susunod. Ako ang inyong love guinea pig, so big, ang inyong best friend, Bye-bye! Gail, salamat! Sir Jeff! Yes, sir! Monday, yes ma'am, yes sir! Monday to Friday, si best friend nyo, 8 to 10 p.m. O yan ha, abangan nyo guys ha. Another day, I love you. See you tomorrow. Ang inyong love guinea pig so big, ang inyong best friend, obese friend. Let's go!